Sipa sa bunot at suntok. Yan po ang natanggap ng isang tindera sa Maynila matapos siyang pagtulungang gulpihin ng isang ginang kasama ang 3 niyang anak. Akala raw kasi nila na yung biktima yung kalaguyo ng kanilang padre de pamilya. Attorney Gabby, nakita mo ba yung sinapit itong tindera na to? Kawawa naman. At mukhang yan ang talagang hot topic for the day. Nabugbog na at lahat, pero mali pala, napagkamala lang siya. Ano bang posibleng kasong harapin ng mga bumugbog sa kanya? Yung mga namahiya, hindi lang yung pananakit na pisikal, pati yung siyempre insulto. Of course. Dalawang posibleng kaso dyan, isa para sa yung defamation or paninirang puri. Yan usually ang kaso pag nag-iiskandalo kayo ng ibang tao and accusing them of some crime or kahit na anong bagay na nakakahiya o nakakasira ng reputasyon. Kabit ka, kabit! Yan. Oh, feel na feel mo naman. Ganyan. Napapanood ko lang Yung mga sampalan, ganyan. Yung mga sampalan blues. Ang isa naman, syempre, ay para sa physical injuries kung sinipa, sinabunutan at sinaktan ninyo ang ibang tao. So marami actually kasong ganyan at nakaabot na rin sa Korte Suprema. Yung napagkamalan lang pero nasaktan at napahiya ang kabilang partido. Sa isang kaso nga, mas mabigat talaga kasi yung naiskandalo ay isang teacher actually. Pareho sa ng teacher at ito ay nangyari sa eskwelahan. So talagang nakasuhan ng kanyang kapwa teacher na nag-iskandalo sa kanya kasi nga sinasabi ng Korte Suprema, under the circumstances, mas lalong nakakasira ng reputasyon kasi nga tinitingala at tinitingnan ng mataas ang tingin sa mga teacher. So yun talaga, nakasuhan talaga. May pananagutan pa rin ba yung nanakit kung napagkamalan lang pala yung sinaktan? Ay, sorry, mali ako. Mistaken identity. Ang legal term po dyan ay tinatawag nating error in persone, mistaken identity of the victim, and it does not matter kung may mali kang ginagawa at nagkamali ka lang ng biktima, in the end, kailangan mo pa rin panagutan ang mga pagkakamali po ninyo. Yung pananakit ng kapwa at yung panunugod na ginawa, krimen po naman talaga yan, kahit pa ang akala mo ay kalaguyo ito ng asawa ninyo. It does not excuse you, does not excuse anyone. So it's not the identity of the victim that qualifies the crime, it's what you do. So kahit kung sino pa ang biktima, kahit na hindi mo kilala, liable pa rin po ang gumagawa nito. Ganon din yung tinatawag natin na aberratio ictus, magkaano yan magkakambal. Ang error in persone at yung aberratio ictus or yung mistake in the blow. Halimbawa, nais mo lang sanang lumpuhin yung kaaway mo or sampalin, di ba? Pero dahil napalakas ang pagkatama mo, nahulog siya ay nabagok ang ulo, namatay, liable ka para sa pagkamatay at hindi po depensa na sabihin nyo na hindi ko naman sinasadyang patayin siya, lulumpuhin ko lang sana. So either way, di ba? Either way, kung masama ang una nyong ginagawa, you will be liable for the natural and logical consequences ng inyong ginawa. Kailangan panagutan ang lahat ng consequences of your actions kahit na po ito ay hindi nyo intensyon or hindi nyo naisip na posible palang mangyari to kung may intention kayong masama from the beginning. Pwede bang maabsuelto yung sinaktan at pinahiya kung sakaling gumanti siya? Sasabihin niya, gumanti lang ako kasi sinaktan ako. Okay talaga pag ikaw yung pumupuarma, di ba? Sapak na sapak. But of course, lahat po ng tao may karapatang depensahan ng kanilang sarili. Ang isang taong biglang inatake, instinctive ang need to defend oneself, di ba? Pero dapat po nating klaruhin na maaari lamang mag-claim ng defense, ng self-defense, kung ito ay walang provokasyon mula sa biktima mismo. Hindi ito ay self-defense kung kayo ang nag-provoke na makipag-away dun sa salarin. O yan, malinaw po yan, ha? Tandaan ang ika-6 na utos. Yung ika-6 na utos, tandaan yun. Bawal ang 2 K, kabit, kalaguyo, kung ano pang tawag dyan. Maraming salamat, Attorney Gabby. Samantala, samahan na natin si Lynn at si Luan.